Magandang gabi mga kapatid. Muli narito tayo para magsama-sama sa ating chapter prayer assembly. Muli ako'y nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat na narito kayo at nakikiisa sa ating gawain ito. Happy Easter nga pala, pangalawang linggo na natin ngayon bilang muling pagkabuhay, muling pag-asa na pinagkaloob ng Diyos. Mga kapatid, nais ko kayong imbitahan na muli tumayo para sa munting panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, sa gabing ito, nais namin kayong imbitahan na samahan kami sa gawain ito. Ikaw po ang siyang tunay na sumentro sa aming buhay. Sa mga oras na to, buksan mo po ang aming isip, ang aming puso, upang mas lalo ka naming makilala at maunawaan ang iyong dakilang pagmamahal na iniaalay sa amin. Panginoon, sa gabing ito, patuloy din namin idinadalangin ang bawat isa na ang bawat presensya namin ay makapokus para sa inyo. Muli, Panginoon, kami po ay umaasa na nasa lahat kami ngayon ay nasa mabuting kalagayan. At ang lahat ng ito muli ay aming ibinabalik sa dakilang mong pangalan kasama ng Banal na Espiritu at ng iyong anak na si Jesus. Amen. O glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi ulit mga kapatid. Muli ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong buwan na ito, no? April, no? Na sabi nga ng iba, April Fool. Anyway, whatever. Okay, salamat at muli, buhay tayo, malakas at masigla. At yan ay isang biyaya na patuloy natin dapat lagi nating pinasasalamatan sa Diyos na muling nabuhay para sa atin. At nagpapatunay din na tayo ay mabubuhay din na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Yan po ang paalala ng kanyang itong nakaraang Holy Week na to, itong Easter Sunday na to, no? Na tayo ay may pag-asa na sa katapos ng buhay natin dito, doon naman tayo sa taas ay magkita-kita, no? Yan ay kung patuloy tayong gumagawa ng mabubuting bagay dito sa lupa na habang tayo ay nabubuhay, tayo ay naging silbing ilaw ng ating kapwa. So mga kapatid, bago natin umpisahan ang lahat ng bagay na to, bago natin ganapin ang mga bagay na ating nais ibigay sa Panginoon, muli, nais ko kayong imbitahan na sama-samang tumayo at magpuri sa biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng mga awiting ating inihanda sa gabing ito. Down
Yes, Lord. Maraming salamat sa napakagandang awitin na aming inihandog muli sa inyo. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na ibinibigay nating oras sa Panginoon. Alam natin ang lahat ng ito ay isang bagay lang, o maliit na bagay lang kumpara sa kanyang kadakilaan na ibinigay sa atin. Alalahanin natin, noong nakaraan lang, ilang araw, isang linggo, sinelebrate natin ang Holy Week, no? Yun ay isang pagpapakita at pagpapatunay kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Inialay niya ang kanyang sarili para sa ating tunay na kaligtasan. Kaya nararapat lang na tayo ay maghandog sa kanya ng mga bagay na ito na isang pagpapasalamat na ating pwedeng ipakita at hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng tao dahil tayo ay instrumento niya ngayon. Instrumento niya tayo upang magbahagi ng kanyang biyaya sa ating kapwa. Malaking bagay na narito tayo ngayon sa mundong ito, buhay at malakas. So, wala tayong pag-aalinlangan na dapat tayo ang ipagpasalamat. No? Patuloy ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin. Kaya wala tayong pagkakataon na hindi dapat natin pabayaan ang ating sarili na maging bahagi ng kanyang magandang balita. Kaya ngayon mga kapatid, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kapatid na nagpagamit sa Panginoon upang magpahayag ng kanyang mga magagandang mensahe sa atin. Pakinggan natin ang mga kapatid natin na magbabahagi ng mga salita ng Diyos na tunay na sila ay ginamit ng Diyos upang ang bawat sasabihin o ang bawat salitang maririnig natin ay ating namnamin at unawain. No, ilagay sa puso at isip natin ang mensaheng nais iparating sa atin ng Panginoon. Narito po sila upang magbahagi ng mga salita ng Diyos na siyang ating gagamitin, na ating magiging sandata sa ating pang-araw-araw na buhay. Tunay nga pong napakagandang salita ang nagmumula sa Panginoon na ginagamit niya ang bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, narito sila upang ating sila pakinggan at gawin nating inspirasyon ang bawat salitang ating maririnig. Narito po sila. Maraming salamat sa ating mga kapatid na to. Pagbasa mula sa mga taga-Roma, Kabanata 13 hanggang 10. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y magkaibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Pagbasa mula kay Mateo, talata 9 at sa mga sumusunod. Umalis si Jesus at pumunta sa sinaguga. May isang lalaki roon, patay ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan si Jesus. Kaya at siya ay tinanong nila, naayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamahinga? Sumagot siya, kung ang sinuman sa inyo may tupang mahulog sa balon, kung araw ng pamahinga, hindi ba niya iahon ito? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya at naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamahinga. Pagkatapos, sinabi niya sa taong, iunat mo ang inyong kamay. Inunat ng tao ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis naman ang mga Parisiyo at nag-usap-usap kung paano ipapatay si Jesus. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa Sulat ng Awit, Kabanata 91, Talata 9 hanggang sa sumusunod. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid na nagbigay ng bahagi ng salita ng Diyos na tunay na nagbigay sa atin din ng inspirasyon upang tayo ay mamuhay ng may pag-asa at pagtitiwala na galing mula sa Diyos. Maraming salamat Sister Cecil Casilang, Brother Ronald Lipata at si Brother Perodes na sila ang mga naging instrumento ng Diyos upang mapakinggan natin ang kanyang salita. Tunay nga po sa kanilang mga naihayag ay nagpapakita sa atin ng tunay na pagmamahal ng Diyos. Isang bagay na pumasok sa aking isipan na higit na mas mahal tayo ng Diyos sa lahat ng bagay na nilikha niya dito. Napakahalaga niya para sa atin. Sa kabila ng marami nating pagkukulang, pagkakasala, sa kabila ng marami nating kahinaan, ay hindi nagbago ang pagtingin niya para sa atin. Patunayan nga, makikita natin, namatay siya sa krus, hindi dahil para lang sa kung anong bagay, kundi para ipakita na tulad natin, naging tao siya, dumanas ng matinding hirap, pero kailanman ay hindi siya nagreklamo. Dahil mas nais niyang ipakita sa atin na tayo ay mahalaga para sa Kanya at ang Kanyang pagkamatay sa krus ay tanda ng pagmamahal niya at nais niyang tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo mga kapatid na narito ngayon, buhay at malakas, ay tanging instrumento ng Diyos upang may bahagi din sa ating kapwa ang ating mga biyayang natatanggap. Minsan ang akala lang natin kasi ang biyaya na nais lang natin na kilalanin ay yung mga biyaya na natatanggap natin na nagbibigay kasiyahan para lang sa atin. Pero ang katotohanan, ang biyaya ng buhay, no, ang biyaya na meron tayo ngayon, no, hindi lang material na bagay. Ang makilala ang Diyos ay isang napakalaking biyaya. Alam niyo po ba, maraming mga tao na akala nila langit na para sa kanila ang maging mayaman, sagana sa lahat ng bagay. No? Iyon ang higit na dapat nilang o natin maintindihan. Na ang mga bagay na to ay hindi permanente. Mga bagay na to, mga material na bagay na to ay may hangganan. Pero ang makilala mo ang Diyos at mamuhay ka sa piling ng Diyos ay higit na mas mahalaga sa lahat ng bagay na meron. Yun ang ipinapaalala sa atin ngayon. Ang magtiwala sa Kanya at umasa. Sa panahon ng ganitong pandemic, no? Natatakot tayo. Lahat tayo, konting bagay, kinakatakutan natin. Natatakot ba tayong mamatay? Siyempre naman, wala naman taong gustong agad kunin, no? Pero, yun ang katotohanan na hindi tayo dito permanente sa buhay na to, no? Hindi tayo permanente. Ang tanging permanente lang dito
ang buhay na walang hanggan sa Diyos pag ikaw ay kanyang nakapiling. Yun ang ating nais dapat hangarin. Kaya mga kapatid, narito tayo sa buhay na to, sa mundong ito, hindi para lang basta magpakasaya materially. Kahit anong bagay dito ay may hangganan. Kaya kung gusto nating mabuhay ng walang hanggan, kapiling ng Diyos, dito pa lang sa lupa, gawin na natin ang bagay na magdadala sa atin sa kanyang kaharian. Ano yun? Ang sumunod sa kalooban niya at ibahagi ang mga magagandang balita, magagandang salita ng Diyos, ang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. No? Yan ang susi natin para sa Kanya, sa ating buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong matakot kung kukunin niya tayo. Dapat masaya tayo kung tayo laging handa. Alam niyo ba, nais ko ibahagi sa inyo ang isang bagay na nangyari sa akin, nakaraang Lunes, habang ako'y papunta sa opisina, dala-dala ko ang motor ko, dala-dala ko yung mga damit ko, umuulan pa naman, nakakapote ako. Habang bumibiyahe ako, doon sa EDSA, sa kahabaan ng EDSA, alam niyo po bang nadisgrasya ako? Kumislide ang motor na sinasakyan ko. 3 kami, nauna yung isa, slide siya. Di nung iiwasan ko siya, pag kunting liko ko, sad-sad din ako. Tapos yung isa, nakasunod ko rin, sumadsad din. Buti hindi niya ako natalsikan ng motor niya, Pero sa awa ng Diyos, kunting kalos lang. Butas ang aking kapote, pero hindi nabutas sa aking pantalon. Nabutas yung likod ng kapote ko, pero hindi nasira yung suot ko. Kasi mayroon akong backpack na nagbigay protection sa akin. Napakaswerte ko. Hindi pa siguro panahon, Kaya lang hanggang ngayon masakit pa yung braso ko. Medyo hindi pa maganda pakandam ko. Sira lang ang motor ko. Nung pag-uwi ko naman, minalas pa rin ako. Alam niyo bakit? Tumatakbo ko, dala ko ang motor ko. Hindi nakarehistro, nahuli ako. Nakikiusap ako sa pulis. Kung pwede sana, wag niya na lang ako, palagpasin niya na ako. Alam mo, mabait din yung pulis. Tinutupad niya yung kanyang trabaho, Tinutupad niya. Sumama nga loob ko, kala ko kasi pagbibigyan niya ako talaga, hindi niya ako pinibigyan. Sabi sa akin, ano gusto mo? Ma-impound ang motor mo o kukunin ko ang lisensya mo? Ayun, tawa ng Diyos. Nasa kanya lisensya ko, babayaran ko yun, tutubusin ko. Ang bottom line ng ibig kong sabihin, sa buhay natin ngayon, maraming mga iba't ibang karanasan na pwedeng maramdaman natin o maranasan. Pero isang bagay lang, dapat lagi tayong masaya at nakangiti. Sapagkat bahagi ng ating buhay yan. Lahat ng bagay. Physically na may sakit ka, okay lang yan. Kasi talagang ganun Ayaw natin pero ayan ang mangyayari. Ingat na lang tayong konti. Wala man tayong mga material na bagay, salat tayo sa mga bagay, at least buhay tayo. Ang dami rin sa paligid natin dyan na walang-wala rin pero masayang namumuhay. So, huwag tayong malungkot. Kaya mga kapatid ngayon, meron tayong isang kapatid na magbabahagi din ng kanyang karanasan, na nais natin na siya ay mapakinggan. Tignan natin kung paano sa kanya dumating ang isang matinding pagsubok. Tignan natin kung gaano niya hinarap ito. Sige, brothers and sisters, pakinggan natin. Ay, magandang araw po, brothers and sisters, mga titos and titas and couples for Christ. Ako po si Tito Nenyo. Sorry po wala si Tita Joy kasi naka-isolate ako ngayon. Ang pinaka-memorable moment na yata na hindi ko makalimutan sa buong buhay ko, yung sinasabi sa akin ng doktor na wag, positive ka. Black Saturday yun. Parang tinampakan ako ng mundo. Pero nung umuwi na ako, naisip ko na di naman yata ako pabayaan ng Panginoon, kasi alam ko may mission pa siya para sa akin dito sa mundo. Kaya ito, magaling na ako ngayon. Tinatapos ko na lang yung 10 days na binigay sa akin ng doktor para makabalik ako sa duty. At maraming salamat sa mga taong nagdadasal sa akin, lalo na sa pamilya ko na nag-alaga sa akin. At sa inyo mga kapatid, salamat sa mga prayers niyo lagi, lalo na kay God at kay Mama Mary na lagi nakikinig sa dasal namin. Mabuhay si FC. God bless po. Magandang araw po sa ating mga
Ka-Couples for Christ. Sa araw na ito, Linggo, April 11, nais ko lang po mag-share sa aking karanasan tungkol dito sa nangyayaring pandemic sa buong mundo about coronavirus. Kaya ng karamihan sa atin sa buong mundo ay nagkakaroon ng pangamba once na may naramdaman tayo, kasi alam naman natin na pag medyo masama ang pakiramdam, may lagnat, ganyan, may sumasakit ang ulo, may sipon, ay isa na itong sintomas sa coronavirus na ating pinangangambahan na dumapo sa bawat isa sa atin. So, yun nga po yung pangamba natin sa isa't isa na sana'y huwag sana tayong dapuan ng sakit na ito, dahil sa totoo lang napakahirap pag ito ay dapuan tayo. Nandoon yung hospital tayo pag nagpositive tayo sa swab test na hindi mo alam kung doon sa ospital kung may, kasi walang mag-asikaso sa atin doon pag halimbawa tayo ay nagpositive sa ganon. So kaya ang natin, ingat-ingat lang tayo, dahil alam naman natin na ang coronavirus isang pangamba ngayon sa kalusugan sa buong mundo, na kung saan marami ang namamatay dahil sa dulot nito na infeksyon sa ating katawan. Kaya naman po konting naramdaman ay sana ang bigyan natin ng pansin. Yung medyo may masakit ang ulo, medyo may lagnat, may sipon, kailangan huwag nating iwalang bahala, kasi nakasalalay sa atin, kagaya ko na isang ama ng tahanan na siyang naghahanap buhay para ma-provide ang pangangailangan ng pamilya, ay napakahirap, kasi once na mataas ang temperature mo, pagpasok mo hindi ka papasokin sa pinapasukan mo. Yun yung protocol kailangan i-quarantine ka ng 14 days, at kung nagpositive ka, ewan ko kung more than 14 days pa yung hanggang sa gumaling ka. At ang nakakabahala nito ay maaari mo pang ikasawi. Talagang malala yung infeksyon na dulot ng coronavirus. Kaya naman po, ingat-ingat lang tayo. Isang taon na mahigit mula nung nag-lockdown last March 16, tapos akala naman natin okay na, tapos itong taon na ito, March na naman, April, nag-declare na naman ng SAQ, 2 weeks na. So napakahirap, lalo na sa mga pero ang lang natin, sumunod tayo sa protocol, dahil alam naman natin ito yung makakaligtas sa bawat natin, bawat member ng pamilya, na sana wag nang lumabas ng bahay kung wala namang kailangan gawin sa labas, para sa ganon maiwas yung pagkahawa. Kaya naman po, ako ay laging dumadalangin sa Panginoon, dahil alam kong siya ang the best doctor,
at siya yung nakakagamot sa lahat ng mga imposibleng sakit. Patuloy lang po tayong mananampalataya sa Kanya. At sa dasal natin, taimtim na dasal, at sana ilayo tayo sa pagkahawa ng coronavirus, anumang sakit na dadapo sa atin, dahil ito ay napaka-importante sa atin, ang kalusugan. So, ayun, sana ingat-ingat tayong lahat, sumunod tayo sa protocol. Kailangang mag-stay ng bahay, stay lang. So, ayun lang. Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-Couples Prize. God bless ating lahat. Mabuhay po tayo. Yan po si Brother Eusebio. Brother Eusebio Waga, no? Waga. Kumusta ka na? So, magaling ka na ngayon. O, kita mo, ang ganda ng kanya sinabi. Naging positive siya. Positive sa COVID. Alam mo nga, nung araw, sabi ko nga nung araw, pag sinabing positive, tuwang-tuwa yung mga babae. Di ba? Pag negative, malungkot Kasi, di ba, pag sinabi sa mga babae na positive ka, ibig sabihin, buntis ka, magkakaanak ka. Ngayon, pag sinabing positive, kinakatakutan, iniiyakan. Yan ang katotohanan. Kasi sa ngayon, pag nag-positive ka, konti na lang ang buhay mo, mamamatay ka na kasi walang hospital na tatanggap na sa'yo. Kaya ingat. Thank you, Brother Eusebio, kahit pa paano, no? Nalagpasan mo, hindi ka nawala ng pag-asa, naging matatag ka. Yan lang naman ang kailangan. Yung huwag kang matakot. Kung kukunin, di kunin. Importante, nakatikim ka ng biyaya ng Diyos na nabuhay ka ng kahit papano. Siyempre, nakakalungkot nga lang kasi ang inaalala natin yung maiiwanan natin. Totoo naman talaga yun. Hindi naman natin maaalis yun, no? Kahit naman siguro ako, siyempre, hindi ko rin naman gusto na naisin na ganun. Pero ang bottom line talaga, no? Talagang ganito. At least natuto siyang magpasalamat. Well, dati pa naman siya talagang marunong magpasalamat. Ang ibig ko lang sabihin, at least nakita natin, no? Napasalamatan natin yung mga taong nagmalasakit sa atin. Na nag-alala rin sa atin. Yung pagiging, itong sakit na to, itong pandemic na to, itong COVID na to, na talagang alam ko, likha to ng demonyo likha to ng diablo. Lahat tayo inilalayo sa Diyos. Di ba? Mag-asawa, kailangan magkalayo. Sa pagkain, kailangan magkahiwalay. Sa pagtulog, kailangan magkahiwalay. Lalo na sa pagsisimba, inaayawan na nila. Hanggat maaari, ilan lang ang laman. No? Lahat ng bagay, pero pumunta ka sa mall, pwede. No? Magpa-spa ka, pwede. Sumakay ka sa jeep, hanggat kaya, sige. Pero pagdating sa pananampalataya, bakit ganon? Ewan ko, bakit Pero siguro, hindi yun dapat natin gawing dahilan para matakot tayo sa COVID. Maraming namamatay, totoo, oo. Naniniwala ako talagang marami sa kanila ay namatay ng dahil sa COVID. Kawawa naman dahil hindi man lang sila napagbigyan na puntahan ang kanilang mga mahal sa buhay para dungawin sa huling buhay nila, sa huling sandali ng kanilang paninirahan dito sa mundo. Nakakalungkot talaga yon. Pero wala tayong magawa. Ang tangi lang nating magagawa ay ang magtiwala sa Diyos, sa buhay na ibinigay niya sa atin na hindi natin alam kung hanggang kailan tayo rito. Tandaan lang natin, lagi tayong handa. Pero nagpapaalala lang yan na lagi natin siyang tawagin. Diba? Kapag tayo ay nasa matinding pagsubok, financially, spiritually, physically, tsaka lang natin naalala ang Diyos. Yan siguro marahil ang magandang dahilan para mas lalo natin mapalapit sa Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pakikiisa. Sana baunin natin ang mga bagay na ating natututunan sa ganitong community na nagbibigay sandalan ng ating panghihina. No? Huwag na tayong mawawalaan ng pag-asa. Ngayon, meron po tayong tinatawag na GMT, General, tawag na ito, sorry, nakalimutan ko, no? Pero sana pakinggan ninyo. Napakaganda na itong mensaheng ito na ibibigay sa atin ng ating tagapagsalita tungkol sa paglago ng ating spiritual na buhay, no? So, sana
pakinggan natin at tignan natin, pulutan natin ng magandang aral na maging malusog ang ating spiritual na relasyon sa Diyos. Pakinggan natin ang mensaheng ito na ibibigay sa atin. Salamat po. Good day mga kapatid. Hope na nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang mga sakit, lalong-lalo na sa pandemic na to. Yun, nakakatuwa dahil kahit sa ganitong pamamaraan, makapagbigay ako ng talk sa inyo at nagpapasalamat ako sa inyong chapter dahil nabigyan ako ng pagkakataon. Ngayon, bali ang ibibigay ko sa inyong talk ay patungkol to sa fruit of the Spirit. Ito yung talk 1 ng fruit of the Spirit, yung image of God. So sabi nga, sa atin bilang CFC, dapat daw tayo ay maging banal tulad ng Diyos. Sabi nga, maging katulad tayo ni Kristo upang mapunan ng banal na Espiritu. So natatandaan ko nun, way back 1999, nung mag-start akong umattend ng Christian Life Program, July yun eh. So, during the orientation talk, ako yung, di ba, pagkatapos ng session o pagkatapos ng talk, ako yung maraming katanungan. Marami akong katanungan, siguro mga 15 o 17 tanong yun na itanong ko sa speaker noon. Ang natatandaan ko pang speaker noon ay si Tito Abe. But ngayon, sabi nga, wala na si Tito Abe. Kamamatay lang. At sana sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Alam nyo, mga kapatid, ang tanong ko nung kay Tito Abe, ang huling tanong ko, pag natapos ko ba tong Christian Life Program na to, ako ba yung magiging banal? Ang sagot sa akin ni Tito Abe, tapusin mo lang yung 12 session, doon mo malalaman. So mga kapatid, doon ko nalaman na habang patuloy akong uma-attend ng Christian Life Program, naramdaman ko na gumalaw sa akin ang Espiritu. Kaya mga kapatid, dapat lagi natin ipakita ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. Kaya ngayon, dapat, no? Ipapakita natin yung bunga ng Espiritu. Sabi nga sa Galatia 5:22, ang bunga naman ng Espiritu ay pag-ibig, tuwa, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pagtitiwala, kahinahunan, pagtitimpi, walang batas o parusa para sa mga ito. Malinaw mga kapatid, andyan pa ba sa inyo yung bunga ng Espiritu? Baka mamaya, wala na. No? O baka mamaya, nasa tawag na tayo nun lamang. Kailangan lagi natin alalahanan itong sinulan ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ito yung bunga ng Espiritu. Sabi nga, ang bunga ng Espiritu ay isang buhay na naayon sa ugali ni Jesus. So, dapat ang ugali natin ay katulad ni Jesus. Sa gayon, ang pag-aral kung paano lumago sa bunga ng Espiritu ay nangangulang matuto na higit pa tungkol kung ano ang Diyos. Kailangan parati tayo nag-aaral tungkol sa Diyos upang sa ganon
lumago tayo, lumago tayo yung buhay spiritual natin. Sabi nga, ang original na hangarin ng Diyos ay maging katulad natin siya. Sabi sa Genesis 1:26, sinabi ni Jesus, ito yung paglalang sa atin, no? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So gusto ng Diyos, ito yung niya na maging nilalang niya tayo na kawangis niya. Ayan. So, pangalawa, sabi, letter B, doon na tungo sa pangalawa, ang konsepto ng pagiging anak. Ayan. Ang pagkaanak ay may isang tiyak na kahulugan sa kultura ni Jesus na maaring makaligtaan natin. So, tingnan natin, ano ba itong kultura ni Jesus, no, nung lumaligay siya. Una, sabi rito, ang anak na lalaki ay inaalagaan ng ina hanggang sa edad na 7 taon. Ayan, so, nung kultura pala noon, pag bata ka, aalagaan ka ng ina hanggang 7 taon. Pagkatapos ay pupunta ka hindi sa paaralan, ngunit upang idirekta sa pangangalaga ng ama. So, ididirekta ka pala sa ama pagdating mo ng 8 taon. Ang trabahong ito ay itinaas siya upang maging isang lalaki. Yan. So, tinuturuan siya ng batas, tinuturuan siyang mga lakal, yung pangunahing kasanayan sa buhay, tapos tinuturuan siya ng makadiyos na pag-uugali. So, dapat pala tayo, kung meron pa tayong mga anak siguro, dapat ang nangangalaga ay sa ama pagdating ng 8 taon. Kaya lang, sa kultura ng Pilipino, talagang ang nangangalaga sa atin ay ina. Pero nung kultura ni Jesus, nga, pagdating ng 8 taon, ama ang nangangalaga. No? Tapos, tagapagmana ng ama. Lahat ng bagay ay mayroon ng ama ay kanya. So, tagapagmana pala, no? Ng ama ang isang anak, no? So, natatandaan ko noon nung nagkasakit ng aking father, tapos naghihingalo na siya noon, nasa daladala ko siya, nasa ambulansya siya. Tinatanong ko father ko, Tay, ano ba ang ipamamamana mo sa akin? Kinakausap ko siya. Pero nakangiti lang siya sa akin, sabi niya, umiiling siya, wala daw siyang mapapamana sa akin. No? Alam niyo kung bakit? Dahil naubos na ng father ko ang kanyang yaman sa kanyang bisyo, no? Yung sugar, tapos yung babae, kaya wala nang naipamana sa akin ang aking tatay. So, kinakatawan ng anak ang ama, sumunod sa kanyang posisyon, dinala ang kanyang pangalan. Yan yung kultura ng panahon ni Jesus, no? So, yung anak, sumusunod niya sa posisyon ng ama, tapos dinadala yung kanyang pangalan. Ang anak na lalaki ay naging uri ng replika ng ama. Mayroong pagkakakalanlan sa pagitan nila tulad ng nakaugnay ka sa isa sa iugnay mo sa isa pa. So, malinaw mga kapatid. So, ito yung pangalawa, sonship in Adam. Ito yung pagkaanak naman kay Adan. Tingnan natin ito. Ano ba itong pagkaanak kay Adan? Kung titignan natin sa Luke 3:23, basahin ko sa inyo. Nasa Bible habang hinahanap ko, no? Ito yung pagkakasabi sa Luke chapter 3 verse 23. Ganito yung pagkakasabi. Higit na 30 taong gulang si Jesus nang magsimula siya
sa akala ng mga tao siya anak ni Jose na anak ni Hel, ni Matat, ni Levi, ni Mikel, ni Hanel, ni Jose, ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Elsi, ni Maat, ni Simeon, ni Yosek, ni Yoda, ni Yoran, ni Resa, si Nabel. Tapos marami pa to, yung mga lahi ni Enos, ni Seth, ni Adan na galing sa Diyos. So yung palang lahi ni yung lahi ni Adan, ang dami, no? Hanggang sa pinakahuli, no? Si Adam ay anak ng Diyos, hindi sabi nga biyolohika na pinagmulan, ngunit ang kaubuan ugnayan ng pagiging anak. Ang Diyos ay may kaugnayan kay Adan bilang isang ama na naugnay sa kanyang anak. Sabi nga rito, nagtuturo sa kanya ng batas. No, tinuruan si Adan, no, ng batas. Merong sinabi ang Diyos kay Adan. Sabi niya, makakain mo lahat sa Genesis 2:16, 17, makakain mo lahat ang putas na naririto, pero huwag mong kakainin ang isang putas. Ito yung isang bunga na magdadala sa iyo ng kasalanan. Pag kinain mo to, mamamatay ka. Ito yung batas na ibinigay kay Adan. Kaya lang, sumuway siya. Itinag siya sa trabaho. So, yun. Itinag siya sa trabaho para magtrabaho. Tapos, binigyan din siya ng asawa ng Diyos. Kung babasahin niyo sa Genesis chapter 2 verse 22, na nanggaling sa kanyang tadyang at binigyan siya ng kaparehas na ito nga ay si Eva. Sabi nga rin, ang pagiging anak ni Adan ay nagbibigay sa atin ng ilang mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang nasa isip ng Diyos para sa atin. Sabi nga, ano ba? Sabi nga, ano ba yung pahiwatig tungkol kung ano ang nasa isip ng Diyos para sa atin? Sabi nga rin niya sa Genesis 1:26, sabi rito, Genesis 1:26 to 28, basahin ko sa inyo, sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao na ating larawan at kahawig. Sila ang makapangyayari sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit. Yan. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na kanyang larawan ng Diyos siya ay kanyang nilikha. Nilikha niya silang lalaki at babae. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, maging mabunga kayo at magparami. Punuin ninyo ang lupa at kayo ang makapangyari rito. Kayo ang makapangyari sa mga isda, sa dagat at mga ibon sa langit, sa bawat buhay ng hayop na gumagalaw sa lupa. So kita nyo, no? Talagang ang ganda, no, ng sa atin, ng plano ng Diyos kay Adan at kay Eva. Sabi nga, larawan at wangis, ibinahagi ang kalikasan at ugali ng Diyos. Yung pangingibabaw, ibinahagi ang papel at responsibilidad ng Diyos. Sabi nga, Adan, ito yung tiyak na tao. Sabi nga, tiyak na tao, sabi nga doon sa Genesis 2:18, basahin natin ulit, tiyak na tao ang sinasabi. 2:18, ito yung pagkakano. Sinabi ni Yahweh, Diyos, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Igagawa ko siya ng katulong na tulad niya. O, kita nyo? Tiyak na tao. No? So, at buong sangkatauhan. Ang kwento ni Adan ay hindi lamang ng isang individual, kundi buong sangkatauhan.
Sa gayon, nilikha ng Diyos si Adan bilang kanyang anak. Nilikha ng Diyos ang lahi ng tao bilang kanyang anak. Ang lahi ng tao ay dapat magkaroon ng isang pakikipag-ugnay na pakikipag-anak sa Diyos at huli ay maging katulad niya. So, yun yung original na plano ng Diyos na talagang maging kalarawan natin siya. No? Ngunit, ang tao ay tumalikod at nawala ang kanyang pagiging anak. Ano nangyari? Di ba nagkasala si Eva at Adan? Kailangan ng Diyos ng isang paraan upang maibalik tayo sa kanyang original na layunin sa atin. Sabi nga, ang daan ng Diyos ay si Jesucristo. So, sa pamamagitan ni Adan, no? Dahil sa kasalanan ni Adan, sa original sin ni Adan, patuloy na nagkasala ang tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, ipinagkaloob niya sa atin si Jesus. Pangatlo, pagiging anak kay Jesus. Si Jesus daw ay ang bagong Adan. Basahin natin, no? Sa Roma 5:14. Roma 5:14, siya yung bagong daan. Yan, Roma 5:14. Ito. Kaya mula kay Adan hanggang kay Moses, napailalim sa kamatayan maging ang mga hindi nagkasala dahil sa paglabag sa utos. Gaya ni Adan, na siya'y anino lamang ng ibang darating na Adan. Ganyan ang pagkadapa, ngunit walang kaparis ang bisa ng kaloob ng Diyos. Namatay ang lahat dahil sa kasalanan ng isa lamang, ngunit mas dumami pa ang regalo ng Diyos, ang masaganang libreng kaloob na umabot sa napakaraming tao mula sa isang tao na si Jesucristo. Noong may isang makasalanan lamang, mas malawak naman ang kaloob mula sa isang hinatulan ang paghatol. Ngunit ngayon, marami ang mga makasalanan naging matuwid. Sa iisa ang nagkasala noon at mula sa iisa lamang nagari ang kamatayan. Ngunit ngayon, kay sagana ng kaloob ng regalo na kabanalang tinanggap ng mga maghahari sa kaharian ng buhay sa pamamagitan ng iisang Jesucristo. So mga kapatid, no? Si Jesus ang bagong Adan. Siya yung magdiligtas o nagligtas na sa ating mga kasalanan dahil nga nagapi niya, no? Nagapi niya ang kalaban, no? Sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Sabi nga, nagpasya ang Diyos na nadikain muli ang sangkatuuhan upang kontrahin ang pagkahulog ni Adan at makamit ang kanyang original na hangarin. Ginawa niya ito sa parehong paraan sa pamamagitan ng isang tao na nagsisimula ng isang bagong lahi. Kung paano ginawa ng Diyos ang buong sangkatauhan na maging anak niya sa pamamagitan ni Adan, sa gayon kay Jesus, dinala ng Diyos sa kanya ang buong katawan ni Kristo bilang kanyang anak. So malinaw po mga kapatid, no? Sa pamamagitan ni Jesus, no? Dinala niya ang buong katawan ni Kristo bilang kanyang anak. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, no? Kalarawan, kawangis, no? Tagapagmana, nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Matapat sa Diyos bilang isang anak na lalaki. Tapos muli natin nababalik ang ating pagiging anak kay Kristo
kung saan nabigo si Adan, tama ang ginawa ni Jesus. Kaya lumikha ng isang bagong lahi ng tao na tutupad sa layunin ng Diyos. Sabi sa Galatians 3:26-27, mga anak ng Diyos tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, no? Malakas pa ba pananampalataya nyo sa kabila ng mga nangyayaring pandemic ngayon? No? Yung iba, talagang yung iba nawawala na ng pananampalataya. Pero dapat tayo kapit lang kasi ito yung malalaman natin na anak ng Diyos tayo kung matatag yung pananampalataya natin sa kabila ng mga pandemic, itong mga nangyayari sa bansa natin. Alam ko, marami ang mawawala ng pananampalataya, mawawala na ng pag-asa, pero sabi nga bilang miyembro ng Couples for Christ, dapat malakas yung ating pananampalataya. Sabi nga, Galatia 4:47, pinagtibay bilang mga anak, tagapagbana, binigyan ng Espiritu pang mabuhay bilang Jesus. So lahat tayo, bilang miyembro ng CFC, natanggap natin ng banal na Espiritu na magpapatatag ng ating pananampalataya at ang paggalaw ng Espiritu sa atin ay isang malaking tulong para sa atin. So, ang termino ng pagiging anak ay ginagamit sapagkat ito ay tapat sa talinghagang Biblia. Ngunit tumutukoy ito sa isang ugnayan na magagamit sa kapwa, kalalakihan at kababaihan. Sabi rin dito, ang layunin ng Diyos para sa atin buhay ngayon. Ano ba itong layunin ng Diyos para sa buhay natin ngayon? Upang gawin tayong mature na mga anak na lalaki at babae. So, mga kapatid, no? Dapat mature na tayo, no? Hindi na tayo parang bata, no? Dapat gumalaw talaga sa atin ang banal na Espiritu. Tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit mga sanggol pa rin. Kailangan natin lumago sa Espiritu. Tingnan nyo, no? Para pa rin tayo mga sanggol. Gatas, parang gatas pa rin ang inom natin. No? Kumbaga, minsan, bakit kaya sinabing parang bata pa rin tayo? Siguro, madalas nagtatampo pa tayo, madalas sumusuway pa tayo, kasi ang isang katangian ng isang bata minsan pag ayaw niya, no? Pero sabi nga, ang isang sanggol, sabi nga, ang isang sanggol ay napapares, no? Napapares sa isang bagay o sa isang mabait, no, na walang muwang yan, alam ng sanggol walang problema, no? Kailangan patuloy, sabi nga, patuloy tayong lumago sa banal na Espiritu. Sabi nga sa Galatia 4:19, hanggang kay Kristo ay mabuo sa iyo ang isang proseso. So kailangan nabubuo sa atin yung proseso, no? Hanggang sabi nga, kahit miyembro nga tayo ng CFC, patuloy pa rin tayo nagkakasala. Pero sabi nga, kailangan sa atin ang banal na Espiritu. Sabi nga, isang walang hanggang relasyon. Nalilito tayo mga anak na lalaki at babae sa maliliit na bata. Sa kulturang Hudyo, ang pagiging anak ay nakikilala at isang ugnayan na nanatiling habang buhay. So, susunod, sabi nga, paano
nagaganap ang paglago at pagkahinog. Yan, basahin natin sa Colossians 3:19. Paano ba nagiging mahinog? Yan. Ito po yun. Colossians 3:9-10. Sabi rito, hinubad na ninyo ang lumang tao, pati ang kasamaan nito. Isuot ninyo ang bago na patungo sa ganap na kaalaman na siyang nagbabago ayon sa larawan na lumikha sa kanya. Dooy wala ng Grego at Hudyo, tuli at di tuli, dayuhan at barbaro, alipin at malaya, kundi si Kristo ang lahat-lahat na sumasa lahat. Sabi rin dito sa 12, kaya magbihis kayo bilang mga banal at minamahal ng hinirang ng Diyos. Isuot niyo ang habag, kabutihang loob, kababaan loob, kabaitan, at malawak na pangunawa. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at magpatawaran kung may pagtatalo kayo. Magbigayan kayo gaya ng pagbibigay sa inyo ng Panginoon. So yun mga kapatid, no? Sabi nga, kailangan maganap sa atin ng paglago sa pagkahinog. No? Sabi rin dito, to make us spiritual men and women, kailangan patuloy tayong mag-aral, patuloy tayo. Sabi nga, basahin ko sa inyo sa 1 Corinthians 3:13. Ito yung pagkakasabi, to make us spiritual men and women. 1 Corinthians 3:13, sabi rito, okay, ilalantad ang gawa ng bawat isa, ituturo iyon sa araw ng pagharol, sapagkat ihahayag ito ang apoy ang maglalantad at susubukin sa apoy ang uri ng gawa ng bawat isa. So mga kapatid, no, talaga palang mahirap, talagang susubukin tayo sa lahat ng bagay, no, para pakatatagin tayo. Sabi nga, ang mga taga-Korinto ay mayroong bang banal na espiritu, hindi pa rin spiritual. Kasi nung sinulat ni San Pablo sa mga Korinto, kahit nabinyagan na sila ng mga alagad, patuloy pa rin sila nagkakasala. Yung iba, hindi nga lumago sa banal na espiritu. Parang tayo, kahit miyembro na tayo ng community ng Couples for Christ, sabi nga, pag nandito, nagsasama-sama tayo, kahit sa pamamagitan ng online, no? Lumalago tayo, pero minsan pag nasa labas na tayo, minsan iba na nagiging ugali natin. So, nagbabago tayo, iba na ang nagagawa natin. So, dapat patuloy lang tayong patuloy na natin palakasin yung banal na espiritu na meron tayo. Ang maging spiritual ay hindi upang ipakita ang kaloob ng espiritu, ngunit upang maipakita ang bunga ng espiritu. Yan. Ang tunay na kabanalan ay binubuo sa pamumuhay bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos na sumasalamin sa katangian ni Jesus. No, sabi nga, no, dapat yung pamumuhay natin ay sumasalamin sa katangian ng Diyos. Baka mamaya, miyembro nga tayo ng CFC. No? Mamaya, pagdating na nasa labas tayo o nasa ibang lugar, no, parang hindi tayo mga miyembro ng Couples for Christ. No? Sabi nga sa Matthew 7:21-23, ganito yung pagkakasabi,
Yan. Matthew 7. Da. Nawala ako. Yan, 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa ng kalooban ng ating amang nasa langit. Sa araw na iyon, marami ang magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo? Ngunit sasabihin ko sa kanila nang walang paligoy-ligoy, hindi ko kayo kilala. Lumayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Yan, mga kapatid. No? So, sabi nga, tayong tawag sa Diyos, dasal tayo ng dasal. Nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo, pero patuloy pa rin dahil sa mga kasalanan natin. Parang ang sinabi, mamaya, Panginoon, tawag tayo ng tawag. Sabi nga niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay pupunta sa aking kaharian. Yun lang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sabi nga, ang tunay na kabanalan ay hindi binubuo sa pagpapakita ng charismatic activity, ngunit sa isang buhay na kabanalan. So mga kapatid, ano man ang ginagawa natin sa buhay natin, dapat patuloy pa rin tayong lumago sa banal na Espiritu. Sabi nga dito sa Galatia 5:19-23, ganito yung pagkakasabi. Yan. Asa na ba yun? Ang hirap maghanap. Yan. Galatia 5:19. Yan. Yan. Galatia. Sandali lang. Yan. Galatia 5:19. Madaling makilala. Sabi tayo, ito yung tawag ng laman pala. Madaling makilala ang mga gawa ng laman. Pambababae, kalaswaan, kalayang, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga away, alitan, inggitan, pagkapuot, makasariling paghahangad, pagtatalaw, hidwaan, inuman, lasingan, at pantulad ng mga ito. Muli kong sinasabi ang sinasabi ko nung una sa inyo, na hindi magmamana ang mga gumagawa ng mga ito. Brothers and sisters, tayo bilang miyembro ng community ng Corpus for Christ, dapat wala na tayo sa tawag ng laman. Marami nga akong nababalitaan during that time na hindi pa pandemic. Member na ng Corpus for Christ, pagkatapos ng household, nagiinuman, Sabi nila, fellowship daw. Pero nagbabalik, Nagbabalik dahil para bang hindi makaiwas. So mas binibigyan ng pagkakataon na makapag-fellowship sa pamamagitan ng pag-iibigan niya. Pagkatapos magpuri sa Panginoon, pagkatapos magpasalamat sa Panginoon, nandyan, mag-iinuman at nalalasing pa. Sana mga brothers, hindi tayo matulad sa ibang nabalitaan ko. Hindi yun sa cluster natin, kundi sa ibang cluster. Masakit. O yung iba, mga nag-aaway-away, nagtatalo-talo, miyembro ng Corpus for Christ. Sabi nga, paano tayo makakapag-evangelize kung nasa tawag tayo ng laman?
Sabi dito, inahambing ni Pablo ang gawa ng laman sa bunga ng Espiritu. Hindi tumutukoy sa damdamin, ngunit sa mga katangian ng paraan ng pag-uugali. Sabi nga, ang bunga ng Espiritu ay, sabi dito, ano ang lumalago sa atin bilang isang resulta ng pagkakaroon ng Espiritu? Ang mga katangian ng Diyos na ipinahayag sa ating buhay. Isang buhay na umaayon sa imahe ni Jesus. Yan. So, pang-apat, ito yung 4 na prinsipyo ng spiritual na paglago. So, may 4 pa ng prinsipyo ng spiritual na paglago. Sabi nga, ang bunga ay nagpapahiwatig ng isang proseso sa paglago. Ang bunga ng Espiritu ay hindi dating ng ganap na lumago kapag nabinyagan tayo sa Espiritu. Ngunit, lumalago habang nabubuhay tayo sa Espiritu. Ang paglago ng Espiritu ay nangangahulugang paglago at ng pagkatao, hindi lamang sa mga regalo o karanasan sa relihiyon. Nangangahulugang ito na dumating sa isang punto kung saan nakikita ng mga tao si Jesus sa atin. So yun mga kapatid, dapat nakikita sa atin si Jesus, lalo-lalo na pag lumalabas tayo. Katabi niyo ba yung mga asawa niyo? Sabihin mo sa asawa mo, kamukha ka ni Jesus. Diba? Kayo ba, nakikita niyo sa sarili niyo, nakahawig kayo ni Jesus? Yan. Alam niyo ako, meron kasi ako ngayong pang-apat na apo. Yung pang-apat na apo ko, parang nakikita ko doon yung mukha ni Jesus sa aking pang-apat na apo. Alam niyo kung bakit? Pag kinakarga ko yung aking apo, yung pang-apat, andyan. Nangingiti siya. Tapos para bang pag karga-karga mo siya, ayaw siyang kumawala sa'yo. So niya, laging hawak mo siya, lagi ka nakaalalay sa kanya. Tapos siya yung magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Pag ngumiti siya, para bang ngumitian ka na ng Diyos. No? Diyan, ipinaparamdam ng Diyos, no? Sabi nga, isang maliit na bata na ipaparamdam sa iyo, andito ako, no? Tingnan mo lang ako, tingnan mo lang tong batang to, tingnan mo lang tong apon to. Totoo. Kasi pagkarga ko yung aking apo, kaligayahan yung nararamdaman ko. So, ganun ang ating Diyos. Ipinaparamdam niya kung saan ka nagiging maligaya, kapiling mo ang Diyos. Yan. Sabi nga, ito yung unang prinsipyo. Sabi nga, ito yung apat na prinsipyo yun, no? Ng spiritual na paglago. Yung unang prinsipyo, ito yung sa 1 Peter 1:20, ipinakatayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So tayo lahat bilang miyembro ng community ng Opus for Christ na ipinangat tayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi nga, yung mga narinig natin mga talk, lalo-lalo na sa Christian Life Program, yung CLP natin, nabuhay tayo sa salita ng Diyos hanggang ngayon, no? Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga, kung patuloy tayong umaaten ng mga activity natin, katulad ngayon, dapat hindi kayo liliban o hindi kayo absent kasi ito yung nagbibigay ng mga buhay sa atin, yung paglago ng banal na espiritu, yung palaging pag-attend ng ating mga teaching, ng gathering ng mga CP, ng ating mga household. Yan. Ang espiritual ng paglago ay hindi magre-resulta higit sa lahat sa ating pagsisikap. Pinapakain, pinaliguan, binibisan ang mga anak ng tao. Ngunit, lumalago sila sapagkat ang prinsipyo ng buhay ng tao ay nasa kanila. Kung wala iyon, ang iba pang mga bagay ginawa natin
ay walang epekto. Ito ay usapin ng binhi. Kung nagsimula ka sa isang tuta, hindi ka magpapadala ng oso, usa, tao, kahit na papaano mo ito itaas. Ipinanganak tayo ng Espiritong binhi, ang buhay ng Diyos. Nililinang at pinapalaki natin ang ating paglago sa Espiritu, ngunit wala itong epekto kung buhay ng Diyos ay wala sa atin mula pa sa pasimula. So, kailangan, no, sabi nga, dapat ang buhay natin nasa Diyos. Yan. Yung susunod, yan. Upang lumago sa spiritual, magkaroon tayo ng buhay sa Diyos. Ang prinsipyo ng pakipag-isa sa Diyos. Sabi sa 2 Corintios 3, masdan ang kalawalatian ng Diyos. Binago sa pamamagitan ng, lumalago tayo habang nakikita natin ang Diyos. So, yun. Lumalago tayo habang nakikita natin ang Diyos. So, paano nyo ba nakikita ang Diyos? So, tingin ka lang sa paligid mo. O, tingin ka lang sa tabi mo. Yung asawa mo. Lalo na yung mga asawang babae. Na lagi kang inaasikaso. Lahat ng bagay gagawin sa'yo. No, yan. Dapat napapansin natin yung mga bagay na yan. No? Yung mga kapatid natin na nagdadasal sa atin, mga taong tumutulong sa atin. Ito yung ito yung dito mo nakikita ang presensya ng Diyos. Sabi nga rin dito, ang mga bata ay tulad ng kanilang mga magulang na bahagyan dahil sa genetika, ngunit dahil din nakatira sila sa presensya ng kanilang mga magulang. Kung mas marami tayo sa presensya ng Diyos, mas nagiging katulad tayo. Yan. Dumadating tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, banal na kasulatan, household meeting, corporate worship, pag-isama sa mga kapatiran sa CFC. So, andito yung presensya ng Diyos no? Sabi nga, pagpatuloy tayo nagdadasal, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, especially pag lagi tayong umaasin ng household meeting, ang swerte nga natin ngayon yung household meeting natin, nung hindi pandemic, namamasahe pa tayo, nag-uumit pa tayo. Nung panahon nun, marami ang hindi natin dahil yung iba minsan walang pamasahe. No? Ngayon, na lang, online na lang. Marami pa rin ang hindi nakaka-attend. Marami pa rin hindi nakaka-attend pag may ganitong gathering. So, sayang yung pagkakataon na pinagkakalob sa atin ng Diyos, no? Yan. Sabi, upang lumago sa Espiritu, manatili tayo sa presensya ng Diyos. So, sumunod, sabi nga, yung pangatlong prinsipyo, ang prinsipyo ay ginaya natin kay Kristo. Sabi sa Ephesians 5:1-2, maging mga manggagaya ng Diyos, tumakat sa pag-ibig. Dapat ma-imitate natin ang ating Diyos. Dahil tayo ay lumago at nagkakaroon sa pamamagitan ng paggaya. Sabi nga, natatandaan ko noon nung ako'y member, ginagaya ko yung aking household leader. Saan ko ginagaya? No? Ginagaya ko sa kanyang pagdarasal, malalim na pagdarasal. Tapos yung pangangalaga niya, yung pagmamahal niya sa amin. Ganon, dapat. No? Dapat kung ano yung mga mabubuting bagay, ginagaya natin. Huwag natin diyahin yung masasama. Dapat puro kabutihan lamang.
para magaya natin ang ating Diyos, no? Sabi, habang tinutularan natin si Jesus, nagiging mas katulad natin siya. Oo yan, no? Habang ginagaya natin ang ating Panginoon, mas lalo tayo nagiging katulad niya. Hindi natin tinutularan, hindi sa pamamagitan ng pagiging walang katapusan o makapangyarihan sa lahat na pagiging Mesiyas, pagiging karpentero at iba pa. Ginaya natin sa pamamagitan ng paglakad sa pag-ibig, sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkatao ng Diyos, kanyang pag-ibig, kanyang kagalang, kanyang kapayapaan. Yan yung dapat binibigyan natin ng pansin, no? Upang lumago sa Espiritu, gayahin natin si Jesus at ang Ama. Yan. Pang-apat, ito na yung apat na prinsipyo, ang prinsipyo ng disiplina. Sabi sa Hebrew 12:5, pinaparusahan bilang mga anak, no? Ang kamay ng Diyos ay nasa ating buhay upang sanayin tayo bilang disipulo at disiplinahin tayo. Gumagawa siya sa mga pangyayari sa pag-araw-araw nating buhay, no? So, makikita nyo doon sa pang-araw-araw nating buhay, gumagawa siya, no? Kung talaga bang lumalago tayo o nagagaya natin siya. Sabi nga, pinagkatiwala din ito ng Diyos sa iba na higit sa atin at sa paligid natin. So, sumunod dito yung pagwawasto ng fraternal na CFC, no? Minsan sana pag meron tayong mga kapatid na ngayon may nakikita kayo na meron maling ginagawa, itama natin. Meron na ako kasi nung madalas ako sa labas, kaya lang ngayon hindi na ako masyadong lumalabas dahil senior na ako, 60 na ako. Dati nung madalas ako lumalabas, marami tayong mga kapatid na nakikita ko, lalo na mga lalaki. Paglabas ko, nakita ko minsan umiinom sa labas. Ayun, naitatama ko, naikokorek ko, na iwawasto ko sa mabuting paraan, sa magandang pakiusap, sa magandang pagsasabi, no? Iko-correct natin ng maganda kasi dala-dala natin yan, accountable natin yan. Pag mayroong ginawa yan, sagot din natin yan, no? Upang lumago ng spiritual, yakapin ang pagsasanay at disiplina ng Diyos. Minsan, pag nakakasala tayo, mararamdaman nyo na tinatama tayo ng Diyos. Yan. Paano? Natatandaan nyo ba nung bata tayo, pag meron kang gustong gawin na masama, andyan, para may pumipigil, huwag mong gawin yan. Masama yan. Parang nakatanim sa atin na nung bata tayo, huwag tayong gumawa ng masama. Pero pag may mga bagay na gusto tayong gawin, yan, nagagawa natin. Katulad ko, natatandaan ko nung nasa corporate board ako, nasa sales ako, talagang ang dami kong nagawang kasalanan, talagang para lang kumita ng pera, talagang nagagawa ko ang hindi maganda. Pero sa tulungan ng banal na Espiritu, sabi nga, dahil dito sa CFC, maraming nabago sa buhay ko. So tayo, sabi nga, bilang miyembro, nagkakasala pa rin tayo. Pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos, eto, bilang miyembro, andyan na patuloy kang ma-attend ng mga activity natin. Ito yung gabay natin na mailalayo niya tayo sa lahat ng hindi maganda.
na igagabay niya tayo. Meron talaga tayong mga kapatid na lagi magpapaalala sa atin na pag meron tayong maling bagay na hindi nagagawa. So bilang pagtatapos, sabi nga, dinala tayo ng Diyos sa bagong buhay kay Kristo at sa CFC upang maisakatuparan ang kanyang original na plano sa atin. Ano ba yung original na plano ng Diyos sa atin? Yung patuloy tayong bumalik sa Diyos at huwag magkasala. Yun naman ang gusto ng Diyos eh. No? Sabi nga, alam natin ang tungkol sa bunga ng Espiritu alam natin ang tungkol sa bunga ng Espiritu sa susunod na pag-uusap o sa susunod na to, at magsimula ng higit pa na lumago sa katangian ng Diyos. So mga kapatid, hope na sana matulad tayo, maging kawangas tayo ng ating Panginoon. Umapit tayo at maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi ito lang naman yung gusto ng atin ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo at hindi niya tayo pinababayaan. Basta ang tanging masasabi ko, huwag kayong bibitaw. Patuloy kayo sa lahat ng ginagawa natin ito. Ito, ginagawa natin ito, especially itong teaching na to, no, para sa ikabubuti natin lahat. Kaya nga natutuwa ako yung inyong chapter head na talagang sabi niya, Brother Bear, kung pwede, ikaw na yung mag-talk sa amin. Sabi ko, alam nyo, sa totoo lang, iba yung nagtotok ng actual, iba yung nagtotok ng ganito na naka-online, wala kang kausap. So hindi mo alam kung ano yung mga participant na yon, yung mga kamiyembro natin, kung nakikinig ba kayo o baka tulog na kayo o baka ano ang ginagawa nyo, kasi hindi ko alam kung ano yung ano kayo ngayon, no? Kung ano yung ginagawa nyo. But ang importante, kung ano man yung napakinggan nyo ngayon, sa puso nyo, sa buhay nyo, at magpasalamat tayo sa Diyos na, Lord, salamat, kahit mga ilang mga salita mo, meron akong naibaon. Salamat sa iyo, no? Basta isipin nyo, ang lahat ng mga nakukuha nyo, ang mga lahat na naririnig nyo ay sa Diyos, hindi sa amin. Maraming salamat. Hello, announcement naman tayo ngayon, no, mga brothers and sisters. Nais ko po sanang ipaalala sa inyo mga ilang bagay na mahalaga na dapat natin huwag makalimutan sa panahon ito, no? Lalo na sa ating mga activities. Alam naman ninyo regularly na ginagawa natin ang ating eco conference, no? Ang masakit nga lang, dati-dati out of town tayo. Ngayon, siyempre dahil sa panahon na ito, new normal, iba na ang sistema. So, dito na lang tayo magkita-kita sa Zoom, no? Ngayon, meron po yung registration. So, huwag niyo pong kalimutan na sana lahat po tayo mag-registered, no? Mga household leaders, pakiusapan ninyo, no? Sabihan po ninyo na hanggat maaga pa, mag-registered na ang ating mga members, no? May bayad po yan na 100 pesos per head or so mga unit head, pakipalo po ang ating mga household leaders para maipon na natin lahat yon na sama-sama. Hanggat kung maaari po sana, may deadline po tayo ng ating pagbabayad para mas maaga tayo makapag-registered. Sabi nga, hanggat maaari, itong bago magkatapusan, no? So bigyan natin ng deadline hanggang April 24. Pwede po ba na sa April 24, lahat po tayo ay sama-sama nang makakapag-registered, no? So inaasahan ko po to mga household leaders, mga unit leaders,
na paki-follow up dito sa ating mga members para sa ating lahat ito sa darating na Eco Conference sa mga susunod na buwan. Isang paghahanda po yan. Pangalawa, mayroon pa isang napakahalaga at napakagandang gawain na dapat natin huwag kalimutan. Magkakaroon po tayo ng Christian Life Program sa darating na April 24. Ilang days na lang, no? So, ito po ay cluster. Hindi po ito chapter Christian Life Program. Cluster, meaning buong cluster. 3 chapter po itong nang magkakasama-sama, no? So, hinihingian tayo ng participant sa bawat chapter. So, sana po kayo kung sinong nagdanais o may mga kilalang nais ninyong imbitahan na makibahagi dito sa Christian Life Program na gagawin natin sa April 24, pakisabihan na po ninyo hanggat maaga, mai-register na natin. Pakisabihan nyo po ako para maayos natin, ano? So, kailangan natin ng participant sa darating na April 24 na ating Christian Life Program. At ikalawa, tayo po ay na-assign bilang prayer warrior. So, hinihiling sa atin sa ating chapter na tayo ay continuously mag-prayer for the success ng ating gagawing Christian Life Program na ito. No? Kasi po ang chapter natin, ang service team. So, tayo po ay continuously na magpipray for the success ng lahat ng participant, hindi lang sa ating chapter, kung hindi rin para sa lahat ng buong kabuuan ng ating cluster. So, umaasa po ang bawat isa sa atin na patuloy na ipagdasal ang success at ang mga participant para sa gagawin nating Christian Life Program na ito. Gayun din, nais ko rin ipaalala sa ating lahat na huwag tayong makakalimot na patuloy na magdasal. Huwag maging matakot sa pandemic na to. Hayaan mo ang pandemic ang matakot sa atin dahil tayo ay nasa kamay ng Diyos. Sabi nga, kapag ikaw ay nasa Panginoon, walang tatalo sa iyo. No? Yan, sana maging matibay ang ating kalooban. Pero siyempre, mag-ingat pa rin. Hindi naman porke nasasabi mo yun basta-basta ka na lang ingat mo pa rin. Sumunod sa kautusan ng gobyerno, yung protocol na sinasabi, no, face mask, face shield, ingat, ingat. Okay? So, para sa mga may kaarawan nitong buwan na to, mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthday, nagse-celebrate ng kanilang mga anniversary, wedding anniversary, kayo po ay inaanyayahan para sa isang sama-samang pananalangin. Okay? So, kayo po ay aming tinatawagan upang Mga pala, kalimutan ko bago pa ang lahat, no? Isa pa sa mga dapat nating tatandaan na lagi tayong magkakontakan, no? Humihingi ako ng paumanhin kapag kayo ay nagkasalubong tayo at ako ay nabati ninyo. Ipagpaumanhin ninyo kung hindi ko kayo matandaan ang pangalan ninyo. Alam ko mga mukha natin, may isa't isa, pero alam niyo po, hindi po lahat kayo kakilala ko ang pangalan. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ako ng paumanhin. Huwag po sana kayong magtampo sa akin kung hindi ko matandaan ang kabuuan ng inyong pangalan, ha? So, maraming salamat sa malawak na pangunawa ninyo sa akin. So, kung ano man ang kakulangan ko, kayo na po ang magpuno. At humihingi rin po ako ng mga tulong ninyo. Lahat tayo, kayo. Baka may mga magaganda kayong idea, pagtulong-tulungan natin kung paano natin magagawang maging maganda ang pagpapatakbo ng ating chapter, no? Huwag niyong iisipin na kami lang ang marunong, no? Ako bilang chapter head ninyo at aking mga kasamahang unit heads, no? Pare-parehas lang tayo. Wala tayong pinagkaibahan, no? Iisa lang ang level natin, kaya huwag tayong medyo parang magkaiba ng tingin. Pantay-pantay po tayo. Kaya kung mayroon kayong magagandang idea, very, very much welcome. Sana po bigyan nyo kami ng magagandang suggestion, kung ano yung mga pwede natin gawin. Kung may nakalimutan man ako, pagpapamanin na ninyo. Maraming salamat po. Okay, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko po kayong anyayahan upang kayo po ay akin pong i-pray over. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord God, pinupuri po namin kayo. Sinasamba namin kayo. Praise you, Lord God. Luwalhati ka namin. Dadakila po namin. Praise you, glorify you. Thank you, Lord. Yes, Lord. Salamat sa pagbibigay mo masaganang karawan at anibersaryo sa mga kapatid namin. Patuloy mo po silang patatagin at malampasan po nila nawa ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanilang buwan. Panginoon, nataas po namin ang inyong
pagbasbas para sa mga kapatid. Puspusin mo po sila ng karunungan at magpakumbaba nang sa ganon makita nila at maramdaman ang iyong pagmamahal. Panginoon, iputong mo po sa kanila ang kagalingan at sa bawat hakbang na kanilang gagawin bilang mga individual, bilang mga anak ng Diyos, bilang mag-asawa, ay patuloy silang makapaglingkod sa inyo nang naayon sa inyong kaginawaan. Spirit of the living God, fall afresh on thee. Spirit of the living God, fall afresh on them. Melt them, mold them, fill them, use them. Spirit of the living God, fall afresh on them. Shalala, 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 shalala. Muli Lord, patuloy mo po kaming ingatan dahil hanggang ngayon, andyan pa rin po ang virus na COVID-19 na siyang balakid sa aming paglilingkod sa inyo. Ang lahat ng ito ay taos-puso naming inihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama ng iyong banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless.